6 hanggang pababa, hanggang Hero 4 ay nagpa-fog po siya after 10 minutes. Okay, ang fog kasi to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Micropuntes. Micropuntes, ilang mic. Mic test lang ito naman. So what's up naman po mga katambay. At medyo matagal-tagal naman tayong hindi nagkapag-vlog. Yun pa dahil sa sa weather pa rin. Well, actually partly sa weather. Yan, so nakita nyo, wala pa rin araw hanggang ngayon. Makulimlim, overcast pa rin. Kasi dito pa sa Zamboanga hanggang ngayon, hanggang ano nga ngayon, May na umuulan pa rin. Magsa-summer na nga eh. Okay. Magsa-summer na lang, continuous pa rin po ang ulan. So maganda rin yun, maganda sa ating mga kababayang magsasaka, di ba? Kasi lumalaki ng mabuti yung mga palay, diba? Pero syempre kan din namang araw na hindi talaga umuulan. Tulad ngayon, medyo overcast lang, hindi siya umuulan, pero may maambon na. Anyway, sana papansin niyo po ay meron tayong timer sa harap. Okay, wala pong kinalaman yung pagre-race dyan, okay? Hindi po yung ginamit sa pagre-race or whatever, sa pagta-time ng speed or whatever. Nilagay pa natin yung ating timer dyan para sa ating camera. Kasi napansin ko po ngayong panahon, kasi in this year, okay, medyo mainit po siya. Ang GoPro hanggang 10 minutes lang talaga, hanggang 10 minutes, especially GoPro Hero 7, okay? Pero actually yung Hero 8 medyo na-compensate na nila yung anti-fogging. Pero yung Hero 7, 6 hanggang pababa, hanggang Hero 4 ay nagpa-fog po siya after 10 minutes. Okay, ang fog kasi umiinit yung camera. Yun, kumuntikan na. Hindi nag-signal yung piyag. Kumuntik nang mabangga. Buti nakailag din yung driver ng motor. Anyway, yun na nga, sabi ko, medyo nagpa-fog po ang camera. Lately ngayong mga ilang buwan, kasi sobra rin pong init ng panahon. Siguro yun ang dahilan, kasi mainit na nga yung GoPro, tapos mainit pa yung panahon. So siguro hindi talaga makakompensate yung lens ng mga GoPro, yung mga lumang GoPro. Kasi lumang GoPro ang ating gamit ngayon, Hero 7 nga. Kasi sa Hero 8 na gamit natin dati hindi naman nagkakaganito. Kasi sa Hero 7 lang talaga, Hero 7 pa baba hanggang Hero 4 ganyan. So yun ang sinasabi ko. Kaya yun ang dahilan kung bakit medyo may timer tayo sa, meron po tayong timer sa unahan. Yan, so nakita nyo, may timer tayo. So hanggang 10 minutes po yan, 10 minutes po yung nakalagay yung ating timer. Kasi nga yun, pag-aabot ng 10 minutes, nag-umpisa na yung fog sa sobrang init or sa init ng camera.
sa init ng camera, tapos sa init din ng panahon, yun nagkakatugma. So kumbaga nadadagdagan yung init ng camera, kaya hindi makakompensate yung lens, nagpa-fog siya kasi yung lumalabas talaga sa footage. Kaya yan, nilagyan natin ng timer para na is malaman natin ang minutes, kung ilang minutes na tayong nagsasalita dito or whatever. At saka pangalawang rason din po sa episode din. Nililimit ko po yung episode natin hanggang 10 minutes lang, kasi medyo mahirap din pong mag-render kung halimbawa sumobra ng 10 minutes. Matagal to think na medyo high-end na rin yung ating gamit na laptop sa pag-render. Inaabot tayo ng at least 3 oras. Okay? Pero sa mga hindi po nakalam, kung isipin nyo, ay napakahaba ng 3 oras, kasi yun po ang dahilan na, isa po sa dahilan kung bakit medyo matagal ang pag-render natin ay dahil sa 4K. Okay? 4K po ang mga footages na ina-upload ko sa YouTube. Hindi po yan 1080p. Kung 1080p lang, less than 1 hour tapos na yan, ma-render na yan kagad sa bilis ng ating laptop. Pero 4K po, okay? 4K po ang ina-upload ko sa YouTube, kaya sa nakikita nyo, kung i-click nyo yung video resolution ay hanggang 4K po yan. Pwede kayong mag-select ng 4K dyan. So yun din ang isa sa dahilan kung bakit medyo matagal yung pag-render natin. So yun nga, tulad na magsasabi ko, yan ang dahilan kung bakit may timer ang ating motor. Parang sa ganun is nakikita ko, at least nakikita ko sa harap na kung ilang minuto na yung ating tinakbo. At yun, para sa episode na rin, para halimbawa isang episode ay makapag-end tayo ng isang episode ganun. So by the way, gusto ko sana pag-usapan natin yung, malamang siguro sa part 2 na or sa next episode na natin may tackle to. Gusto ko pong pag-usapan yung tungkol kay Yana. Yana, yung si Yana Motovlog, di ba? Yana YANNA Motovlog, na nag-viral po siya. Medyo nag-viral po siya lately dahil sa ginawa niya or nagawa niya sa Zambales. Zambales ba yun? Zambales ata. So by the way, sa mga hindi po nakakalam or hindi aware sa nangyari po kay Yana, ay yun, medyo nagka-road rage po sila sa daan. Nagka-road rage sila sa daan ng kasama niya, hindi kasama niya, yung motorista, hindi motorista, yung parang may naka-pick up ata, so pick up yung dala ng lalaki, as in pick up yung parang white na pick up, white ba yun o silver ata yun. So yun, medyo malubak kasi yung daan, hindi maganda yung dinadaanan nila, parang off-road. Okay, parang off-road siya, as in walang hindi concrete, hindi tulad dito, hindi siya concrete. So yun nga, medyo dumaan yung lalaki. Pagkadaan ng lalaki, medyo may lubak, so nag-swerve siya sa kabila. Parang nakating itong si Yana. Nakating as in, kumbaga ay nakaharang yung kotse ng lalaki sa dinadaanan niya. So ibig sabihin nakating nga, which is obviously yung cutting naman ay talagang hindi pwede, okay? Illegal din naman yung pagka-cutting. So medyo nakating nga yung daanan niya. So yun, na pagkalampas niya doon sa pickup ay nag middle finger siya doon sa lalaki, kaya nainis yung lalaki, okay? Hinabol siya at kinausap nga siya. So yun, doon nag-umpisa doon nagka-viral, kasi parang ni-record ata ng kasama niya. Hindi ko lang kung yung kasama niya yung nagre-record o yung camera niya, siguro yun yung nagre-record. So yun, imbes na mag-usap sila ng maayos, medyo nagka-discussion pa sila ng lalaki. So yun, humaba nga yung anong tawag dito, yung sitwasyon nga ay medyo umapoy. Umapoy at dahil na rin sa video, na na-post sa YouTube. So yun, medyo sumikat nga siya hanggang sa na-alarma ang LTO. Okay, kinunan siya ng statement. Pero nag-apologize naman itong siya, nag-apologize siya sa nagawa niya, which is inamin din niya naman kasalanan niya or whatever. Kasi unang-una, hindi mo naman kailangan mag middle finger sa
tao kung halimbawa nagkakagit-gitan kayo sa daan, di ba? So parang medyo mainit din yung ulo niya that time siguro. So by the way, i-continue po natin yan sa next episode kasi 30 seconds na lang yung ating timer at nandito tayo sa gitna ng daan, sa gitna ng traffic. Okay, so i-continue natin sa next episode, okay? So hanggang sa muli po, okay? Panoorin nyo sa next episode para mapag-discussan natin kung ano nga yung nangyari ito kay Yana.